Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath! Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagpuri sa Panginoon. Inanyayahan ko po ang lahat na tayo ay umuko sa panalangin. Let us pray. Ama naming banal, nandyan ka po sa kataas-taasan ng mga langit, pinupuri ka po namin tinadakila. Panginoon, kayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong mga pagpapalang patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na sa aming pag-aawitan, ikaw po nawa ang siyang makita sa bawat isa at may taas po namin ang inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. For our first song, let's sing This is My Father's Word in hymn number 53, 5-3. This is my Father's Word. And hymn number 11, 1-1, Wake the Song. Wake the song of joy and gladness, either bring your noblest ways, banish every thought of sadness.
song, the song of joy and gladness. Wake the soul, wake the soul, the song of jubilee. Thanks to thee, O Holy Father, for the mercies of thy year. Each heart as we gather, so with gratitude sincere. Thanks to thee, O loving Savior, for redemption through thy blood. Built upon us, Holy Spirit, sweetly draw us near to God. Wake the soul, wake the soul, the song of joy and gladness. Wake the soul, wake the soul, the song of jubilee. Magandang tanghali po sa ating lahat mga kapatid. Happy Sabbath. Ayan, so purihin po natin ang Panginoon sa mga oras na ito na tayo po ay narito muli upang atin po siyang patuloy sambahin sa kanya pong pangalan. Ayan, so welcome ko po yung atin pong mga bisita na kasama po natin ngayon. Hindi ko po natanong kung ano pong apelido nyo po, pangalan. Ngunit welcome po kayo dito sa Rampano State Church. Ayan, ganoon din po sa iba nating mga bisita na hindi ko rin po nakuha yung pangalan. Welcome po kayo at nawa po sa mga sunod na Sabat ay makita po muli namin ang inyo pong mga sarili po dito muli sa Rampano Church. Ayan, so meron lang po ako mga reminders at ganoon din po announcement. Yung atin pong CR, kung sino po yung gusto na pumunta sa CR. Meron po tayong 3 CR. Sa labas po ay 2, pang lalaki at pang babae. Nasa gawing harapan po, nasa bandang gate ay ang pambabae. Ganun din po, ang nasa gawing kanan ay para po sa lalaki. Kung sa mga senior po natin na nahirapan na po maglakad, ay meron po tayong CR dyan sa room, sa children's room po. Nandyan lang po sa likuran. Ayan, so kung kayo po ay gustong pumunta sa comfort room, ay maaari lamang po kayong pumunta dyan po sa likuran. Ganoon din po mga kapatid, kung meron po kayong mga anak or may liit pa, maaari nyo po itong, mas maganda po na itabi nyo po ito sa inyo pong mga bisig or sa inyo pong tabi upang nang sa ganun maiwasan po natin ang anuman pong kapahamakan dahil po naka-open lang po yung gate natin sa harap at dahil simentado ay mabilis na po ang takbo ng mga sasakyan kaya mas maigi po na ang ating pong mga anak ay atin pong itabi sa ating pong mga tabi. At pangatlo, kung meron po kayo mga cellphone, ay maaari nyo po itong i-turn off. Mas maganda po mga kapatid upang nang sa ganun manatili po ang ating focus sa ating pong pagsamba sa mga oras na ito. Ganon din po kung meron kayong inaantay na call, ay maaari nyo po itong i-silent mode upang hindi po ito takaw atensyon sa iba po nating mga kapatiran. Ayan. So, ang nanguna po mga kapatid, sa ating pong pag-aawitan, ang ating pong chorister, si Sir Alcing Chris Mascardo, ang ating pong introit, Holy Holy, ang ating pong vacation, bibigay po sa atin ng ating speaker, ang ating pong offertory reading ay papakalob sa atin ni Brother Joter Dranes, collection of tithes and offering, ating pong deaconess, Jomra Palmuni, at pagkatapos po yun, musical offering, showers of blessing, doxology, bless thou the gift of life. At susundan po ito ng offertory prayer ni Brother Joter Ranes. Hymn of adoration na ating pong chorister. At scripture reading naman po na ipapagkaloob sa atin ni Brother Jimmy Salazar Jr. And then prayer song, Where Jesus Pleads. Message in song po na ipagkakaloob sa atin ng lahat po ng deacons and elders. Spoken words from the Lord na ipagkakaloob po sa atin po ng ating elder, Brother Ronnie Ranes. Ang ating pong hymn of consecration
ibibigay po sa atin ng ating chorister. Benediction naman po ng inyong speaker at hymn of hope, soon Jesus will return. Ayan. So sa muli po, happy Sabbath po sa ating lahat at ipanatili po natin ang kabanalan sa araw po ng Sabat. The Lord is in His holy temple. Inanyayahan ko po ang lahat na lumuhod. Lord is in His holy temple. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence before Him. Keep silence. Keep silence before We love Thy Sabbath, Lord. We love Thy Sabbath, Lord, and worship at Thy will. Oh, make this heart sweet peace afford, and deeper faith instill. Thine angels sing for joy, creation's work to see. We to this day would raise our hearts and break what praise to Thee. Praise for Thy wondrous love that sealed this sacred day. As and that all may understand, we hold Thy sovereign sway. O great Creator King, through Thy redeeming grace, renew and sanctify our hearts, that we may see Thy face. And with the wide world throne upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. O Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, amin pong hilingin sa inyo sa mga oras na ito, Ama, ang inyo pong banal na Espiritu, na inyo pong panahanan ang bawat isa sa aming narito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Pagpalain mo kami, Panginoon, na kami ay hahayo buhat sa iglesyang ito na puno ng kasiyahan dahil sa inyo pong mga salita ang inyo pong ipalaala sa amin. Salamat po, Diyos. Amin pong tanggapin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po natin likumin ang ating pong mga ikapu at tandog,
Akin po munang babasahin sa, kung kayo po may Biblia, inyo pong buksan sa Malakias 3 verse 10, sabi dito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi ng kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So atin na pong ilikumin ng ating pong mga ikapu at handog. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing and the blessing above. Showers of blessing, showers of blessing indeed. Mercy drops on us are falling, but for the showers we pray. There shall be showers of blessing, gracious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing indeed. Mercy drops on us are falling, but for the showers we pray. Shall we all stand? Bless thou that gives our hands abroad. Bless thou the work of our hearts of plans. Ours is the faith, the will, the Lord. The rest, O God, is in thy hands. Dakilang Diyos, tumabag ka sa lahat. Panginoon, nandito po ang aming pong mga ikaput handog. Panginoon, amin po itong ipinabalik sa inyo. Panginoon, salamat po sa pagpapala na inyo pong binibigay sa amin sa buong araw, sa buong sanligo, Panginoon. At nawa po, Panginoon, pagpapalain niyo pa po kami, lalo, Panginoon, para sa amin pong pagbibigay. Panginoon, patawarin niyo nawa kami kung saan kami nagkuot nagkasala sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen. Give me the Bible in hymn number 272, 272. Give me the Bible. Give me the Bible, star of gladness flaming, to cheer the wanderer, and tempest tossed. No storm can hide that peaceful
Inyo pong buksan ang iyong mga dalang mga Biblia sa aklat ng Mateo 16, verse 18. Ito po ang talata na dadalhin sa atin sa tanghaling ito. Ganito pong pagkasabi, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Tayo pong magalang na lumuhod. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Fill me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Muli po kayo mag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon. Ay pong dalangin ito sa tanghaling ito, Panginoon, na ang magdadala ng iyong banal na salita sa katauhan ni Ninong Ronnie Ranes. Ay mong hiniling na inyo pong igawad sa kanya ang karunungan at ang kanyang sasabihin ay naayon naman sa iyong banal na kalooban. Amin din pong hiniling na kami pong nakikinig na ay pong itong maisa puso't isipan at magamit namin sa aming pang-araw-araw na paglalakbay sa sanlibutan ito. Patawarin kayo, Panginoon, saan kami nasumpungan ng gulo ng kasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ears to us, and grant us thy peace. Amen. Hello. Maraming beses na akong nagkamali, naghangad ng mga bagay na palayo sa'yo. Ngunit pag-ibig mo sa aking nananatili, di ka man lang nagsasawa at di nagbabago. Binuksan muli ang puso at aking nakita ang pag-ibig mo
liwanagin ng kabutihan mo. At kahit bago pa maisip ang magsisi, kasalanan ko'y nilimot mo ng sarili mong dugo. Binuksan muli ang puso at aking nakita ang pag-ibig na pakahiwaga. Kaya narito ako ngayon, bumabalik sa'yo, alibughang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Happy Sabbath po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang Panginoon, no? Na tayo po sa pagpatuloy sa ating ikalawang serbisyo, tayo po ay nagkasama-sama na sambahin ang ating dakilang Diyos na may likha sa langit at sa lupa at nagbigay sa atin ng pagkakataon upang tayo ay sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat din ng marami sa mga tatlo nating mga kabataan na sila ay nagbigay ng awit, mensahe ng awit na nagbibigay sa atin ng papalakasin ng atin pong mga pananampalataya. Mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na sa mga oras na ito ay isa ako sa magbabahagi ng atin pong mensahe sa salita ng Diyos. Kahit na ako ay nagbibigay ng mga part ng sa salita, ito po ay pang-apat kong taon, pang-apat kong tayo, no? Na matagal na rin akong hindi na nakapag-message, mga kapatid. Sapagkat sa taong 2025 ay nasa 3 bisis lang ako nakabigay ng mensahe sa atin, no? Sa ikalawang serbisyo. At salamat sa Panginoon na itong 3 Sabat, pangatlong Sabat ng buwang January sa taong 2026 ay isa rin ako sa magbigay sa atin ng mensahe ng pabalita ng Diyos ng kanyang bukirin. Okay, so tayo po ay manalangin sa Panginoon at ating hilingin patuloy ang kanyang patnubay. Dakila at mapagpala naming Diyos, ngayong oras na ito, Panginoon, muli kong ilapit sa inyo
ang amin pong patuloy na pag-aaralan na inyong iglesia nitong huling mga araw. Nawa Panginoon ay maunawaan namin ito at magbibigay sa amin ng lalong higit na kikilalanin ka namin, Panginoon, sapagkat nasa iyo ang aming katiyakan ng amin pong kaligtasan. Ito po'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang katanungan, mga kapatid, sino po sa atin o sa inyo ang nakaramdam na ng hihimagod na? Yung napapagod na sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat batid ng Panginoon na tayo po ay tuwing Miyerkules, Biyernes ng gabi, Miyerkules ng gabi, hanggang buong araw ng Sabat. At maliban dyan ay mayroon po tayong gawain na isinasagawa ng ating iglesia. Kalipas lang na mga araw ay natapos ang ating 10 gabi o 10 araw na panalalangin. Diyan pa lang, mga kapatid, sa gabi-gabi ay sakripisyo na yan, no, para sa atin. No? Marami po tayong mga bisihan sa araw-araw at pagod at tayo po ay nagsasagawa pa ng gabi-gabing panalangin. No? Kaya bilang bayan ng Diyos, mga kapatid, kung atin pong bibilangin lahat ng ating sakripisyo, baka magsisimula tayong matitisod. Kung hindi tayo naitanim hindi tayo nakatanim sa ating Panginoon at nag-uugat ng malalim sa ating Panginoon. Siguro, ang iba sa atin ay mayroon ng 50 taon sa pananampalataya. Mayroon pa rin bago ang tumanggap sa pananampalataya. So, ito bang tagal ng ating paglilingkod ay nagbibigay ba ito ng lalong mainit na paglapit natin kay Kristo at sa pag-aral ng kanyang mga salita na ang ating hinintay na Panginoon sa matagal ng panahon, simulang ating tinanggap ang santos na bautismo, ay ngayon ay malapit na darating. At yung ating kabaguhan sa pananampalataya ay nagbibigay din ba sa atin ng lalong maningas na pananampalataya na lalo pa nating pag-aaralan ang mga katotohanan mula sa banal na kasulatan upang lalo nating makilala ang ating Panginoon na siya nga ang Panginoon ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Siya rin ang ating Panginoon na ating sinasampalatayanan ngayon. Ang tema na akin pong dadalhin, mga kapatid, ay the God and the Church. Ito, mga kapatid, ay ang Diyos ng lumang tipan, ang Diyos ng bagong tipan, ay siyang Diyos na iisa na nagtawag sa kanila at nagtawag sa atin upang magiging kanyang tagapagsunod. Kung paano ng Diyos sinimulan na piliin ang kanyang bayan upang mayroong maglilingkod sa kanya, upang mayroong magpupuris sa kanya, upang mayroong manambahan sa kanya. Sa atin ngayon, mga kapatid, ay nagpapatuloy ang panawagan ng Diyos. Kaya sa mga ating narito na tumanggap sa ating Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas, atin bang natiyak na tayo ay Kanya talagang babalikan at dadalhin sa langit? Tiyak na ba natin, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay pumili sa atin
tumawag sa atin at tayo ay ang kanyang babalikan? Okay. Ang iglesia ng Diyos nitong huling mga araw. Napakaganda ang structure na ibinigay ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang iglesia. Ito po ay hindi nagkakamali na mga structure at napakatibay, at ito ay kahit anong mga pagsubok na dumating, ito ay nananatiling napakatibay at hindi ito mabubuwal, bagaman dumanas ito ng napakaraming mga pagsubok at malapit itong matumba at mabuwal. Pero ang sabi ni Mrs. White ay hindi ito matumba sapagkat ito ang minahal at pinalangga ng ating Panginoon. Amen? Kaya, ang iglesyang ito, mga kapatid, sana ay nauunawaan natin na walang tatalikod sa iglesia. Pero ang hula, mga kapatid, ay marami ang tatalikod sa iglesyang ito. Sana hindi ikaw yun. Hindi ako yun. Sapagkat kinakailangang matupad ang hula ng banal na kasulatan na mayroong panahon ng pagtalikod sa iglesia. Kung nangyayari ito sa daang taon ng lumipas, mga kapatid, ito'y muling mangyayari. Kaya, ang binasa ng ating kapatid sa Mateo 16, ang talatay 18, ulitin ko ang pagkabasa, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi makapagwawagi laban sa kanya. 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong tatalian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kakalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ito, mga kapatid, ang ating pong iglesia ay napakatibay. Very organized church. Walang katulad na iglesia sa lupang ito na magiging kapantay sa iglesyang ito. Yan ang ibig kong sabihin, na kung ating lubosang nakikilala ang iglesia na atin pong inaaniban, mga kapatid, walang dahilan na tayo ay manghihinang lubosang tatalikod at mag-backslide sa ating pananampalataya. Bakit? Sapagkat natitiyak natin na ang iglesyang ginawa ng Panginoon ay iglesyang kanyang babalikan. Ang iglesia, mga kapatid, natin na ating nasaksihan ng ating panahon ngayon ay ginagamit ng Panginoon ang iba't ibang mga pangasiwaan ng buong sanglibutan upang matupad ang sinasabi ng Mateo 24:14, na ipangaral ninyo ang ebanghilyong ito sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng bansa, at kung magkagayon ay darating ang wakas. Walang iglesia ngayon sa buong sanglibutan na nangunguna sa evangelism. At ang evangelism na ating isinasagawa ay napaka-unique, mga kapatid. Hindi po ito katulad sa iba na kung saan ito nagbibigay ng pabalita sa mga palengke, lansangan at sa mga pang-transport na mga sasakyan. Ito, atin mga kapatid, ay ito'y napaka-organisado na atin pong isinasagawa ang pangangaral na ito sa pagdala ng pabalita sa lahat ng mga naninirahan sa dapit sa lugar, isinasagawa ang pangangaral. Kaya, mga kapatid, kung paanong ang Pilipinas ay nagkakaroon ng
ang Adventism na mga mananampalataya, alam na po natin ito, mga kapatid. Sapagkat ang ating iglesia ay mayroon pong storya, mga kapatid. At ang ating iglesia ay sinisimulan ng Panginoon ito sa General Conference. Kita mo, sino ang mga tao na ginagamit ng Diyos sa pangasiwaan ng buong sanglibutan? Mayroon bang ganyan sa ibang mga iglesia? At ito mga kapatid, upang ito'y mapapalaganap, hindi napakalawak ang kanyang saklaw. Kanya po itong binuo sa ilalim niya ng General Conference, ang mga dibisyon. Medyo pinaliliit mga kapatid ang pangbuong sanglibutan at nilagyan ito ng mga dibisyon. Kaya mayroon tayong mababasa sa ating lesson na ASEAN Pacific Division, ASEAN African Division, at sa lahat ng mga division na ating nakikita at ating mag-google yan sa map, sa Google Map mga kapatid, na ilang mga division ang nabubuo sa ilalim ng General Conference o pangasiwaan mga kapatid, ang pangangaral. At doon ay isinesagawa ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang gumawa nito. Gamit ang kanyang mga lingkod na nagpapagamit sa gawain. Kaya naibubuo sa ilalim ng mga dibisyon ng buong sanglibutan ang mga union. Kaya mga kapatid, unti-unting napapaliit at napapalawak ang gawain ng iglesyang ito. Kita ninyo ang pangasiwaan na kahit dito lang sa atin sa Pilipinas ay ilang union tayo, mga kapatid. At maliban dyan ay ibinuo ng Panginoon ang mga misyon, kamisyonan ng buong sanglibutan na ito ang magpapalaganap. Kaya ang atin mga kapatid dito sa Palawan ay mayroon tayong isang misyon, Palawan Adventist Mission, no? Na ito'y nangangasiwa dito sa mga kapatiran sa buong Palawan. At isinasagawa mga kapatid, hindi daw nagtatapos. Isinasagawa ng Panginoon, katulad sa ginawa ni Apostol Pablo, ni Pedro, ni Juan, sa lahat ng mga disipulo, ang pangangaral at ang pagtatayo ng mga iglesia sa iba't ibang lugar. At ito ngayon mga kapatid, ang isinasagawa ng mga pangasiwaan sa iba't ibang dako sa buong sanglibutan. Kaya mayroon tayong mga churches sa ilalim ng ating misyon. Ilang church lang ang mayroon dito sa Pilipinas noon? At ilang nangangasiwang mission o union? Isa lang. Isa lang church. Yung Santa Ana Church lang, ang pinakauna. At alamin natin, ang unang church, 1905, nung pumasok ang Adventism dito sa Pilipinas, hanggang 2026. Ano na ngayon ang narating ng iglesia na itinayo ng Panginoon? Kahit dito sa atin sa Palawan, mga kapatid, na nag-iisang lingkod ng Panginoon na dinala dito, kaya sa history ng ating tuwing anniversary ng Palawan Adventist Mission ay mayroon pong story na lagi itong nauulit-ulit na isang kapatid natin na isang literature evangelist, si Brother Mingwa, ay siyang unang tumanggap, siyang unang nagdala ng mga pangangaral sa lugar na ito. At saan siya nagsimula mga kapatid? Ano na ngayon ang narating? Ilang church na ang mayroon? Halos sa buong Palawan mga kapatid ay mayroong naitanim na mga iglesia sa buong Palawan.
hanggang sa ito ay pagtatapos ng pagbubuhos ng huling ulan. Kaya ito ang ibig kong sabihin ng iglesia ay tiyak na naglalakbay, nagtatravel, na ilalim sa pamatnubay ng ating Panginoon. Ito mga kapatid, ay mayroon pong ang iglesia natin ay mayroong tatlong pundasyon na akin pong ibabahagi sa inyo. Na itong pundasyon na ito, pag ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, ito ay atin pong madadaanan at iyong madadaanan ang tinatawag na 28 fundamental belief. Hindi po tayo pwedeng magiging kaanib sa iglesyang ito na hindi po natin nadadaanan ang pag-aaral sa atin pong saligang pamantayan ng iglesia. Kaya ito po ang rason kung bakit na ang atin pong mga kapatiran, pag ito ay tumanggap sa santos na bautismo, ay bibigyan ng banal na kasulatan upang patuloy na pag-aaralan ang kanyang salita. At tayo po ay patuloy na bibigyan ng Diyos ng kanyang karunungan. Alam ninyo, ang ating 28 fundamental belief, dati ay 27. Naroon nilalaman lahat ng atin pong dapat maunawaan. Doon pa lang mga kapatid, hindi na kayang tumbasan sa ibang mga iglesyang nagsisilitawan na umaabot sa research ni Pastor Victor Plauta na isang dating direktor ng CLC ay umaabot sa taong 1993. Noon pa lang mga kapatid, ito ay umaabot na sa bilang na 30,000 ka mga relihiyon sa buong sanglibutan. At itong 30,000 ka mga relihiyon sa buong sanglibutan ay puro ito nangangaral ng malapit ng pagdating ng ating Panginoon. At muling babalik ang ating Panginoong Hesus. At ito ay mayroon po itong kanyang mga doktrina. At the best na doktrina na lumitaw ay ang atin pong iglesia na Seventh-day Adventist del Sétimo Día. Sapagkat ang atin pong pamantayan o fundamental ay nakabase lahat ito sa banal na kasulatan mga kapatid. Kaya yung ating mga laiko, yung ating mga literature evangelist, yung ating mga membro na masinop na nag-aaral base sa ating mga manual o lagda na ating pong pag-aaralan, maging sa ating banal na kasulatan, ay mayroon po dito na sa Adventist na tatak, mayroon po itong guide ng ating pag-aaral. Na nalalaman dito, mga kapatid, ang patungkol sa doktrina ng sanctuaryo. Pag itong doctrine of sanctuary ay atin po itong lubosang malalaman, mga kapatid, lalo't higit na ang ating iglesia ay walang mababackslide. Mayroon mang pagkabangi, pagkabingkil, mga paghibangayan sa iglesia, hindi yan aalis sapagkat kanyang nalalaman ng iglesia na kanyang inaaniban ay siyang iglesia na itinayo ng Panginoon. Mga kapatid,
kanya-kanyang patigasan yan hanggang hihipuin ng banal na Espiritu at ang kapakumbabaan, ang reconciliation sa bawat isa ay mangyayari sapagkat ang banal na Espiritu ang humihipo sa bawat isa. Pero sa mga kapatid na nagpapabaya at hindi nag-aaral ng kanyang salita, mga kapatid, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan na isang taong nagtatayo ng iglesia doon sa buhanginan. At ito ay pagdating ng malaking alon ay natatangay. Meaning to say, ang alon na dumating ay mga pagsubok na dumating sa buhay, na dumating sa anumang klaseng mga pagsubok ay hindi nakatatagal. Ito po ay nabubuwal. Nanghihina sapagkat walang ugat na malalim na nakatanim kay Kristo. Mga kapatid, kasama na po dito ang doktrina natin na mga major doctrine na araw ng Sabat. Walang iglesia sa 30 ka mga relihiyon na lumabas sa Exchange and Commission ay lumitaw na nag-aaral tungkol sa ikapitong araw ng Sabat. Kundi ito lamang, mga kapatid. Maliban sa mga offshoot na lumitaw ngayon, sila'y nanggagaling pa rin dito sa iglesyang ito. Nagkaroon lang sila ng kaibang kaisipan at nagtatayo ng ibang mga pangalan na sila'y nagmumula pa rin sa doktrina ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. So, maliban dyan, ay walang iglesia na nag-aaral at nag-iingat patungkol sa malinis na pagkain. Mga kapatid, ang iglesyang ito lamang. Kaya mapalad tayo na tumutupad sa utos ng Diyos at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Na tayo, mga kapatid, ay tumutugon sa kanyang mga salita at walang iglesia na nagbatay lalo't higit sa kautusan ng ating Panginoon. Ang 10 utos na ito po ang pinakapangunahin na layunin ng Diyos para sa kanyang mga anak, na ito po ang magiging maisa sa buhay natin lalo't higit pagdating ng ating Panginoon. Pag doon tayo sa langit ng mga bayan, mga kapatid, ang karakter ng Diyos na 10 utos, ito rin ang magiging karakter ng kanyang mga anak na ililigtas. Kaya dito pa lang sa lupang ito, ang atin pong pag-uugali ay nakabaon doon, mga kapatid, sa 10 utos. At ito na ay atin nang pinapractice sa lupang ito. Kaya napaka-unique ang atin pong pananampalatayang naaniban sapagkat dito po natin makikita, mga kapatid, ang patnubay ng Diyos maging sa ating mga sinusunod sa atin pong 28 fundamental belief. Mga kapatid, hindi ko na ubusin yan sapagkat mayroon pang 2. Atin na lang i-review yan sapagkat napakalaking pakinabang yan sa ating pananampalataya, lalo na nitong huling mga araw na sunod-sunod ay makakaranas tayo ng mga pagsubok. Mayroon namang naghula na 2026 ay mayroong sakit na lalaganap na bakterya na maging ang ating laman ng ating katawan ay kakainin ng bakterya. Sana ang bayan ng Diyos ay hindi nagpapanik nito. Hindi tayo na natatakot at nangangamba nito, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay nagproteksyon ng kanyang mga anak. Okay. Ang iglesyang ito, mga kapatid, ay kaakibat na ibinigay ng Diyos ang kanyang espiritu ng hula. Yan ang dahilan kung bakit na ang iglesyang ito, mga kapatid, simula pa sa inilabas ng Panginoon sa pamagitan ni Moses sa lugar ng Ehipto at
ipasok nila ang lupang Kanaan na ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan. At hanggang sa atin ngayon, mga kapatid, mayroon po tayong gabay na spirit of prophecy. Ano ang gabay? Mula noon sa lumang tipan, ang Diyos ay nagpili at nagtalaga ng kanyang mga propita ibabaw sa mga hari. Sapagkat panahon na ang mga haring itinalaga ng Diyos sa kanyang bayang Israel, ay lumihis ang propita ng Diyos ang magpapaliwanag at mag-aayos at magsasabi sa kanya para ito'y maitutuwid. Kita ninyo, mga kapatid, kung paanong iniingatan ng Diyos ang kanyang iglesia. At napakarami ang mga probe natin sa banal na kasulatan. Doon pa lang, mga kapatid, mabubusog na tayo sa katotohanan na matitiyak natin na pag atin lang igtingin ang ating panampalataya at tayo ay lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang patnubay, tiyak na tayo talaga ay kanyang dadatnan na at kanyang kasamang dadalhin para sa langit na bayan. Walang iglesia, mga kapatid, na mayroon pong espiritu ng hula. Okay? Kaya, mayroon po tayong gabay sa huling mga araw na mga sulat ng ating propitang si Mrs. White, mga kapatid, na siya ang nagsasabi sa mangyayari ng iglesia nitong huling mga araw na tiyakan na literal, mga kapatid. Kung atin pong basahin ang mga sulat niya sa Dakilang Pag-asa, sa kasaysayan sa pagtubos, spirit, at sa mga hari at sa mga propita, mga kapatid, hindi talaga tayo. Manghihina man tayo, kasi nariyan yung panghihina, pero hindi tayo lubusang tatalikuran natin ang iglesia na ang ating Panginoon. Sapagkat yun ang mag-uudyok sa atin, yun ang magpapatibay sa atin, mga kapatid, kung papaano ang Diyos kumasi sa iglesyang ito. Hindi lang doon, mga kapatid. Ang iglesyang ito, kung papaano ang Diyos nagbibigay ng mga lesson, aral, at kanya itong upang ang kanyang mga anak ay matututo. Mga kapatid, may mga pamantayan ang Diyos sa iglesyang ito na kanyang binigay upang maging gabay sa iglesia, ang kanyang tinatawag na manual ng iglesia. Na hindi pwede, mga kapatid, na pag mayroong isang taong nagpatayo ng iglesia at kanyang ipasakop sa mga kapatiran bilang mga Adventista, ay mayroon po siyang sariling panukala. Hindi po ganon. At pag ito ay naka-address sa iglesyang ito, napapailalim tayo sa mga prinsipyo ng iglesia, mga kapatid, na itong manual ng iglesia ay upang ang iglesia ay hindi magkakamali at hindi napapabayaan ang mga kapatiran. Maliwanag, mga kapatid, na ang manual ng iglesia siyang nagpapatupad sa lahat ng pamaraanan ng atin pong pagsamba. Mga kapatid, wala po dito sariling panungkulan ng ating mga leaders, mga elders, at mga pastor. Lahat po ito ay bumabase sa atin pong manual ng atin pong iglesia. Mga kapatid, ang manual po ng ating iglesia ay marami po ang kanyang saklaw upang ang bayan ng Diyos ay maglalakbay hanggang sa kanyang pagdating na madatnang malinis, tuwid ng kanyang paglilingkod, mga kapatid.
upang kung mayroong masumpungan ang iglesia na nagkakamali, ito ay katulad ni Moses na inaayos at muling maipapanumbalik sa paanan ng ating Panginoon. Ang purpose po ng manual ng iglesia, mga kapatid, ay pangunahin dito yung pag-ibig na madama sa bawat mga kapatiran. Kaya, maging sa ating mga programa ng ating pagsamba, yung ating mga departamento ng ating iglesia, mga kapatid, mula po yan, ang suggestion yan ay hango po yan mula doon. Maging sa ating pagsamba sa simula ng ating Sabbath School, yung ating Sabbath School na ay ilang mga minuto ang itatagal ng ating promotional talk. Minsan kasi, ang ating promotional talk ay napasarap ang magpromosyon at umaabot na ng 15 minutes, umaabot na ng 20 minutes, nakalimutan na ito ay nasa 5 minuto lang pala, mga kapatid, ang itatagal. Ang mission spotlight, kung saan ito din ay nasa pinakamatagal na yung 5 minuto lang din pala, mga kapatid. Upang maging nasa kaayusan ang atin pong pagsamba at walang maapektuhan na mga programa ng ating pagsamba sa buong araw ng Sabat, mga kapatid. Kaya matatapos ang Sabbath School hanggang mayroon po siyang 25 minutes to 30 minutes, mga kapatid. Ang 45 minutes nito ay para nakalaan po yan sa lesson review. Kaya magtatapos po siya ng alas 9:50. Kaya mayroon tayong tinatawag na 10 minutes na 10 minuto na siyang personal ministry na magbibigay sa atin ng isa pang mga paalaala, mga kapatid. At ito ay siyang standard ng atin pong programa. At mga kapatid, ang atin pong iglesia ay nabubuo po ito sa leadership ng bawat departamento, no? Ng bawat departamento, kaya mayroon po tayong taon-taon na pagpipili ng atin pong mga opisyalis ng iglesia. At itong mga opisyalis ng iglesia, mayroon po itong tinatawag na mga head at associate. Yung head, mga kapatid, ay siya po yung kumakatawan sa isang departamento para magiging boses sa departamento ng iglesyang yon. Halimbawa, women's. Siya po yung boses sa women's department. EY, youth department, mayroon din pong boses na isa. Personal ministry, mayroon din pong isa. Lahat ng mga head ay siya po yung kumakatawan at bumubuo ng mga panukala sa iglesia upang ang iglesia, mga kapatid, ay magpapatuloy. Ang pinakapangunahing agenda ay ang evangelism, mga kapatid. At hindi po ito nagtatapos doon, mga kapatid. Ang atin pong mga members sa ating committee or board, pag ito po ay nagmi-meeting, mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa unang buwan ng ating 2026 na pamumuno. Pag ito po ay nagmi-meeting, ang ating mga board or committee ng iglesia, yung mga representative sa bawat departamento, ay hindi po pwede. Kasi mayroon po minsan na pag-uusap medyo masilan na pag-uusap. Mayroon pong hindi pwedeng very confidence na ang magsasabi lang po dito at ang authorized lang po na magsasabi dito ay ang ating clerk or secretary. Anumang pag-iusap ng atin pong mga committee sa board ay walang karapatang ito'y isisalin sa ibang makapatiran na ipapaalam kung ano ang napagmimitingan sapagkat ito ang magiging cause
ng kaguluhan at hindi maintindihan ng isang kapatid na nasasabihan na ito pala ay magiging sakit sa kanyang puso at hindi pala yun ang layunin ng pag-uusap. Kaya maingat ang church board na mangunguna, makikinig at pakinggan anuman ang mga prinsipyo ng iglesia ay hindi po pwede na ito ay kanyang isalin sa ibang mga tainga. Kundi ang authorized na mag-present dito ay ang ating clerk at yung siyang sekretary ng ating iglesia. Mga kapatid, sinasabi ko po ito sapagkat dito sa ating iglesia ay mayroon pong mga baguhan na kinakailangang ito po ay mauunawaan at maiintindihan, mga kapatid. At paalaala na rin ito sa mga datihan, mga kapatid. Sapagkat tayo po ay sa tagal, ay maaring tayo din po ay makakalimot nito. At ang atin pong manual ng iglesia, kaakibat na rin po doon, mga kapatid, ang pagsisinsay, pagsisiyasat sa anumang mga hindi nararapat ng ating iglesia, mga kapatid. Yung ating iglesia, kung yung manual, kung isa-isahin yan, mga kapatid, sana nga mayroon po tayong mga manual na atin pong mababasa sapagkat minsan, pag ito po bilang kami ay mga leader ay magsasalita, kahit authorized kami na magsasalita, mga kapatid, hindi maiwasan na mayroon pa rin mga kapatiran na medyo matatats at masasaktan. Sapagkat ito ang salita ng Diyos na katulad sa isang tabak na tumatagos sa kinalamnan ng ating puso, mga kapatid, sapagkat siyang katotohanan at hindi pwede na ang iglesia ay mayuyurakan, mga kapatid. Yung pagdala ng mga pagkain ng ating mga bata sa loob ng church at mga anumang mga makapadistract at maging ang ating church sapagkat, mga kapatid, ang ating pong church ay hindi pa po tayo organized church, kaya hindi tayo ganon ka-istriktong nagpapatupad ng ating pong mga prinsipyo. Kaya pag magiging ganap tayo na organized church, mga kapatid, ang ating iglesia ay dadako doon sa pinakapunto ng kaayusan ng ating pong pagsamba. Na kahit anumang ang ating ngang mga kabataan ay mayroon po tayong children's department. Anong purpose ng ating children's department? Upang ito po ang mga ngasiwa at mga laga sa mga maliliit ng mga bata at kung mayroon mang mga maliliit na bata kalong-kalong na hindi pwedeng bitawan ng mga ina, kasama po sila doon upang sa atin pong pagsamba dito sa kongregasyon ay ang mga kapatiran, mayroon po tayong mga kapatiran na nanggagaling sa INC na maingat, nakikita nila yung observation na napaka-organized din sila patungkol sa mga bagay na kanila pong naobserbahan. Pagkatapos dito sa atin ay nakikita na ganun tayo crowded, no? So, yan mga kapatid, ay mayroon pong isang plaster niyan. Yan po ay saklaw po yan, kaya sa bawat hapon, minimungkahi ko rin yan, na mayroon po tayong department na maglilecture sa bawat hapon. Iba't ibang department yan para doon niya maipapaliwanag ang kanyang pinaka-puntos ng kanyang layunin ng kanyang departamento at mapaabot sa mga kapatid upang ang mga kapatiran ay mariporma doon sa bawat isa. Ang atin pong manual, mga kapatid, ay nagtuturo po ito base sa Mateo na tungkol sa mga kapatid na nagkakamali, mga kapatid. Mayroon din pong guide ang Diyos dito. Mismo ang Diyos ang gumawa nito, mga kapatid. Kaya, hindi ko naman sa inyo ilihim, maging ako. Noong ako ay nag-aasawa, mga kapatid, bago ako nag-asawa, pinapananaginip sa akin loob ng 1 taon na ako ay nag-asawa pero hindi pa ako nung magising ako, mga kapatid.
panaginip lang pala. Kaya sa panaginip ko, umiiyak ako. At anong nagising ako, umiyak ako kasi ayoko pang mag-asawa ba? Kaya siyempre kabataan pa ako. Pero ako mga kapatid ay mayroon akong sakit na semi-paralyzed. Sa isang linggo, susumpong na 3 bisis, hindi ako makakabangon. Malala ang sakit ko dati mga kapatid. At yun ang time na yun na sa loob ng isang taon, parang lagi akong nananaginip na ako'y nag-aasawa na. Pero nung magising ako, panaginip lang pala. Kaya sabi ko, Panginoon, ano bang layunin mo? Na noong 1996, mga kapatid, 97, nangyayari nga sa akin. Ako'y nagkaroon ng live-in partner, mga kapatid. Live-in din ako. At the same time, ako ay Sabbath School Superintendent ng Bagong Bayan Church ng Sukat. Hindi ako nakaupo sapagkat ako ay nadidisiplina. Mga kapatid, upang paalaala sa akin, ang ganda ng aking pagpapractice, habang ako'y nagtatrabaho, pinapractice ko ang aking sasabihin. Napaka-excited ako mga kapatid. At nung ako ay mahasa na doon sa aking mga sasabihin, sa pag-preside sa Sabbath School, dumating ang pagkakataon na ako ay nabagsak sa pananampalataya. Nagkaasawa ako mga kapatid na live-in. Kaya grabing panghinayang ng aming district pastor, sabi niya, Brother Ronnie, magpakasal ka na. Mga kapatid, umabot ng 6 na buwan ang tiyan ng aking misis. Hindi ko na matiis. Sabi ko, Panginoon, iayos mo ang aking buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, na mapukus ang aking isipan doon sa maging maayos na ako. Mga kapatid, pupunta sa akin ang matanda sa iglesia, kaya kayo, pag pupuntahan kayo ng matanda sa iglesia, huwag kayong masaktan. Huwag kayong manghina ang loob. Bagkus, magpasalamat tayo sapagkat mayroong nag-aaruga sa atin. Pinuntahan ako ni Tatay Escalante at mismo mga kapatid, inaaksyonan ko, alam nyo, pumunta kami kaagad ng aking asawa, 6 na buwan na ang tiyan sa Justice Hall, sa City Hall ng Parañaque. At inasikaso namin hanggang sa nag-seminar kami at nagpakasal kami sa judge, mga kapatid. Napasalamat ako sapagkat naging maayos ang aming sarili at muli ay ang aking misis ay nabautismuhan. Mga kapatid, yun ang ibig ko sabihin, na ang iglesia ay mayroon pong pamantayan, mayroon pong manual. Hindi katulad ito sa ibang mga iglesia na kahit anong katiwalian ng mga kapatid ay libre lang na magsasalita. Anong ating sasabihin samantalang nariyan tayo sa ating sariling problema, mga kapatid? Ang Diyos ay nagtatalaga ng kanyang mga anak para magiging pagpapala ang ating mga part sa iglesia, para magiging kapakipaginabang sa mga kapatiran. Ay mayroon pala akong sikreto ng aking sarili, mga kapatid, na dinadala. Kaya sa loob ng 6 na buwan, mga kapatid, ako po ay naaksyonan ng isang disciplinary aksyon, mga kapatid. At nalutas yun, na-solve ang problema ng 1 taon, ay muli akong nakapaglingkod sa iglesia. Mga kapatid, ang ating pong iglesia ay nagpapatupad ng isang pag-ibig na pag-implementa ng ating pong iglesia. Ang iglesia po natin ay nagpapapanukala ng kaayusan para matutulungan ang ating mga kapatid na mayroon pong mga problema na dinadala. Kaya dito ang iglesia natin ay nagdisiplina. Alam nyo, ang disiplina natin, mga kapatid, ay pag-ibig katulad ng ating Panginoon.
kahit ang Sodoma at Gomora ay kanyang ginugunaw, pag-ibig pa rin ng Panginoon ang binabasihan doon. Kahit pa sa huli ng yugto ng sanglibutan, na tutupukin ito ng asupre at ng impyerno, mga kapatid, magliliyab, nandoon pa rin ang pundasyon ng Panginoon doon ay ang pag-ibig. Kaya, tinuturo sa atin, mga kapatid, mayroon po tayong disciplinary action na yung pagdisiplina na tuluyan na mahiwalay sa iglesia, pero may mga proseso, mga kapatid, na pagdadaanan ito. Ating i-review ang ating manual upang tayo mismo sa ating mga sarili ay doon tayo makapag-iingat, mga kapatid, sa dapat nating gawin. Ang ating araw ng Sabat, sa binanggit ni Elder John, na maiingatan natin ang araw ng Sabat doon sa kanyang kabanalan na hindi tayo nagiging hindi tayo magkakamali sa pagtugon ng kabanalan ng ating Panginoon. Kaya itong tatlong pundasyon ng ating iglesia, mga kapatid, na nagiging patnubay ng Diyos sa kanyang iglesia nitong huling mga araw, itong General Conference, Division, Union, Mission at sa mga church, pagdating ng araw, mga kapatid, na kukunin na ng Diyos ang kanyang mga anak, iiwanan natin itong building na ito. Ang iglesia na tinutukoy dito ng Panginoon, ikaw yun, ako yun. Tayo yung dadalhin ng Panginoon. Instrumento lang itong mga building na ito, mga pangasiwaan natin, upang dito mabuo at madala ang kanyang mga tupa sa kanyang kulungan, mga kapatid. At dito natin sambahin ang ating Panginoon. Pero pagdating ng ating Panginoon, iiwanan po natin ito. Kasama po itong susunugin at tutupukin ng apoy. Subalit tayo na mga tapat na kanyang malingkod, na nagkakamali at pinatawad sa dugo ng ating Panginoon, nilinis ng kanyang dugo, tayo po ay mayroon pong nakalaan na langit na bayan na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak na nagtatagumpay, nagtitiis sa iba't ibang mga pagsubok na mararanasan sa lupang ito. Kaya, mga kapatid, wala pong dahilan na tayo ay manghihina, o kaya kung manghihina tayo, walang dahilan na tayo ay tatalikod sa iglesyang ito. Sapagkat kung tatalikuran natin ang iglesyang ito, mga kapatid, para tayong hindi nakakain ng kanin. Isang huling sasabihin ko, mga kapatid. Ang atin pong gobyerno sa Amerika, mayroon po silang pinakamagandang regalo sa kanilang, sa buong sanglibutan yan, hadi lang sa Amerika, na kung saan sa loob ng 100 taon, ano yan, centennial, di ba? Sa loob ng 100 taon, ay mayroon po silang iraraffles na mga pangalan sa buong sanglibutan. At yung pagdating ng 100 taon, ibubula po yan, iraraffles po yan, at ang napipili at nang lumusot doon sa kanila pong pagpili, makuha, lahat po yan. Yan po ay bibigyan ng Amerika ng oportunidad na tinatawag na libre sa kanilang buong buhay. Ang kanilang buong pamilya, kung dito sa Pilipinas, meron po tayo dito sa Pilipinas, mga kapatid, isang nitibo doon sa Bukidnon na akin pong napuntahan. Na sila ay nagbibiyayaan ng Amerika. Lahat ng kanilang buong buhay ay sustained ng government ng Amerika. Ang mga anak nila ay pinaaral ng Amerika. So, sila, mga kapatid, ay nabubuhay na sa gobyerno ng Amerika, ang kanyang yung pamilya. So, pag nag-asawa yung kanyang mga anak, ay sila po ay tinutulungan ng gobyerno. So,
tsamba kasi napili sila, ang mag-asawang nitibo na ito, na sila ay napili upang papupuntahin ng Amerika. Mga kapatid, kung ang kanilang tuwa na aking nakita, sobrang tuwa nila, ano pa ang langit na bayan. Hindi po ito raffles. Hindi po ito, mga kapatid, binububula na parang mga laro na nakikita natin. Tiyakan po ito. Kung atin lang itong susundin at ang kalooban ng Panginoon ay atin pong susundin, magiging lingkod tayo ng Diyos sa lahat ng panahon, mga kapatid, 100% na ikaw ay babalikan ng Panginoon at isasama doon sa langit na bayan. Pagpalain tayo ng Panginoon sa tanghaling ito na ang atin pong mga mensahe ay magbibigay sa atin ng pag-asa, inspirasyon, lalong pag-aaral sa atin pong mga doktrina at mga spirit of prophecy at ang ating manual sa iglesia na kung saan lahat po ng implementasyon ng ating pong iglesia, ito po, mga kapatid, ay galing po ito sa Panginoon na ginabay doon kay Mrs. White, at Mrs. White nagiging liwanag sa huling mga adlaw sa kanyang iglesia, na ito po, mga kapatid, ang dahilan kung bakit ang buong sanglibutan ay mayroon pong liwanag na gumagabay sa atin pong paroroonan. Ito po ang dalangin. Happy Sabbath po sa ating lahat. Bilang tugon po sa ating mensaheng narinig, ating pong awitin ng Take My Life and Let It Be in hymn number 211, 211, Take My Life and Let It Be. Iniihan ko po ang lahat na tumayo. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love.
Salamat, Panginoon, sa inyo pong mga palaala. Salamat sa prinsipyo ninyo na inyo pong ibinigay sa iglesyang ito. Salamat, Panginoon, na narito kami ngayon na inyo pong tinawag, pinili mula sa napakaraming tao sa buong sanglibutan at inyong pinili upang maglingkod sa inyo. Itong opportunity na ito, Panginoon, ay amin pong ibinabalik sa inyo ang malaking pasasalamat sapagkat kami ay tiyak at natitiyak namin na ikaw ay darating at kami ay inyo pong dadalhin sa langit na bayan. Maraming salamat, Panginoon, at gawin mo rin kaming mga epektibong mga halimbawa sa aming mga kapatiran, sa aming mga kaibigan sa lugar na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, magiging halimbawa sa aming mga pamilya sa paglakad kasama ninyo, O Diyos. Patawarin kami sa aming pong mga pagkakasala. Ituwid mo ang aming buhay, O Diyos, bago dumating ang araw ng inyo pong pagdating. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Soon Jesus will return. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's words and by his power? By his grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Muli po, happy Sabat po sa ating lahat. Mga kapatid, ang start po ng ating AY program ay 2:00. Sana po tayo po ay makilahok at dumalo. Thank you. Happy Sabbath.